Noong 2017, naghahanap kami ng bagong tirahan. Nagmamadali kami noon, katatapos lang ng kontrata namin sa dating apartment at wala pa kaming mahanap na pasok sa aming budget. Hanggang sa narinig ng nanay ko mula sa kapitbahay na may bakanting bahay sa dulo ng isang eskinita sa Sampaloc, Maynila. Mura ang upa, 2 kwarto, may salas at kusina. Pumunta kami para tingnan. Pagpasok ko sa pintuan, hindi ko mapangalanan ang naramdaman ko. Hindi takot, hindi lamig, parang ayaw akong tanggapin ng bahay. Sabi ng nanay ko maganda ito, sabi ng tatay ko okay na. Pumirma na kami ng kontrata ng araw din na yon. Sa unang linggo, tahimik. Pero sa ikalawang linggo, nagsimula ang mga bagay. Una, ang amoy. Tuwing hating gabi, may amoy ng kung ano na parang sunog, parang lumang damit, parang bangkay. Hinanap namin sa buong bahay, wala kaming nakita. At pagsikat ng araw, wala na ang amoy, parang hindi nangyari. Ikalawa, ang mga tunog. Gabi-gabi, bandang 3:00 ng madaling araw, may naririnig kaming hakbang sa itaas. Mabigat, mabagal, parang may malaking tao na naglalakad ng paulit-ulit, pabalik-balik, sa parehong daan. Pero kami lang ang nakatira doon. Walang itaas, iisang palapag lang ang bahay. Ikatlo, ang salamin. May malaking salamin sa sala. Nandoon na ito nang lumipat kami. At sabi ng may-ari ay kasama ito sa bahay. Isang gabi nagising ako, mag-iisang oras na bago ako lumabas ng kwarto para kumuha ng tubig. Dumaan ako sa sala, tumingin ako sa salamin, at para bang naalimpungatan pa rin ako. Kasi ang nakita ko sa salamin, hindi ang sala. Nakita ko ang isang kwarto. Lumang kwarto, may higaan, may kandila, at sa higaan, may nakahandusay na babae. Nakatingin sa kisame, hindi gumagalaw. Pinisil ko ang aking sarili, gising ako. Lumingon ako sa sala. Sala iyon, normal, walang kwarto. Lumingon ulit ako sa salamin. Sala na rin ang nakikita ko. Tumakbo ako pabalik sa kwarto. Hindi na ako lumabas hanggang umaga. Sinabi ko sa nanay ko ang nangyari. Sa halip na maniwala, sinabi niya na pagod lang ako. Maraming trabaho, imahinasyon, pero kinagabihan, siya na mismo ang nakaranas. Bandang 12:00 ng gabi, narinig namin siyang sumigaw mula sa kusina. Takbo kaming lahat. Nakatayo siya sa gitna ng kusina, namumutla, nanginginig. May tumawag sa pangalan ko. Bulong niya. Mula sa loob ng pader, boses ng babae. Mahinahon, parang nagtatanong lang, bakit kayo nandirito? Kinabukasan, nag-usisa ako sa mga kapitbahay. Isang matandang babae ang nagsalita. Dahan-dahan, pamilyar sa kwento. Noong dekada 90, may pamilyang nakatira sa bahay na iyon. Mag-asawa at isang anak na babae. Ang lalaki, marahas, laging lasing, laging galit. Isang gabi, nag-away sila ng asawa niya. Hating gabi, walang nakarinig, walang nakatulong. Nang buksan ng mga kapitbahay ang bahay kinaumagahan, natagpuan nila ang babae. Nakahandusay sa sahig ng kusina. Malamig na. Ang lalaki, nawala. Hindi na nahanap. Ang anak na babae, kinuha ng mga kamag-anak. Inilayo sa bahay. Mula noon, matagal nang walang nakatira doon. Lahat sila umalis, iba't ibang dahilan. Pero lahat ng dahilan ay iisa. Hindi sila pinayagan ng bahay na manatili. Nang gabing iyon, nagdesisyon ng tatay ko, aalis na kami. Pero bago kami nakaalis, isang bagay pa ang nangyari. Ang bunso kong kapatid na si Mika, 8 taong gulang noon, ay pumunta sa sala ng nag-iisa habang nag-iimpake kami. Nang sundan ko siya, nakatayo siya sa harap ng salamin, nakatingin. Mika, halika na. Ate, bulong niya, hindi lumingon. Bakit umiiyak yung babae sa loob ng salamin? Nanlambot ang aking mga tuhod.
Hinatak ko siya palayo, pero habang inilalayo ko siya, lumingon siya sa salamin at ngumiti. Hindi si Mika ang ngumiti, isang ngiti na hindi sa kanya. Parang may ibang nagkontrol ng kanyang mukha sa loob ng isang segundo. Tapos normal na siya ulit. Ate, bakit ka nandyan? Anong nangyari? Hindi niya naaalala. Umalis kami ng gabing iyon. Hindi na kami bumalik para sa natitirang gamit. Pinabayaan na namin ang lahat. Ilang araw pagkatapos, tumawag ang may-ari. Nagtataka kung bakit biglaan ang pag-alis namin. Sinabi ng tatay ko ang lahat. Matagal na katahimikan sa kabilang linya. Tapos sinabi ng may-ari, ikaw ang ikatlong pamilya na umalis sa loob ng 3 buwan. Hindi na kami nagsalita pa. Binaba na lang ng tatay ko ang telepono. Hanggang na ngayon, hindi na kami bumalik pa sa Sampaloc. Pero ang hindi ko malilimutan, ang ngiti ni Mika sa harap ng salamin. At ang katotohanan na sa loob ng ilang segundo, hindi siya si Mika. Kaya tuwing nakikita ko siya ngayon, nakangiti, lagi akong nagtatanong sa sarili ko, siya ba talaga yon? O ang babae sa salamin? Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para palaging update sa aking kwento.